Ito palang dahilan ng ginawa ni Alden sa Hong Kong mga kasambreros. Tapos ready na ba ang lahat sa comeback collab ng Kath din? And then bagong post ni Kath sa kanyang Instagram na parehong busy ang Kath din sa kanilang mga ganap mga kasambreros sa endorsements, no? Unahin ko itong kay Kath, nag-post siya sa kanyang Instagram ng KFC break, no? KFC Philippines mga kasambreros. Kasama niya dito of course ang kanyang part ng production yata ito mga kasambreros. Gumagawa siya ng endorsement video siguro sa KFC mga kasambreros, or po pwede rin kumain lang sila or binigyan sila ng KFC, no, ng makakain mga kasambreros, kung kaya ay kumain sina Kath at ang kanyang team mga kasambreros. So hindi ko lang din alam kung part ito ng kanyang glam team, pero palagay ko ay hindi. O pwedeng sa ano nila ito, sa tawag dito, sa may Someone Someday na cast mga kasambreros, or part ng production team. So pwedeng ganoon, no? Mga kasambreros and mga Kath Dinatics. So yun po. Tapos si Alden pala, meron silang pasabog sa May 30, 2026 mga kasambreros. Dito ay nag-invite siya na mag-join sa Sparkle Run ngayong May 30 sa Quirino Grandstand mga kasambreros. Tapos dito, mamaya i-play ko ito para mapakinggan niyo po mga kasambreros, no? And then yung kanilang mga yung kanilang iba't ibang klase ng layo, no? Merong 16 kilometer, 10 kilometer run, 6.6 kilometer run, may 5 kilometer run at saka 3 kilometer run mga kasambreros. That's May 30, 2026. So kung kayo po ay interesado, you can scan the QR code mga kasambreros para mag-register, no, sa gaganapin na run po. And then post ni Sheehan Ro mga kasambreros 3 hours ago, ready na ba ang lahat? Kung may comeback ang collab ang Kath din mga kasambreros. So syempre ready na ang Kath Dinatics mga kasambreros. So si Sheehan Ro ay talagang very positive, at Kath Dinatic din ito mga kasambreros, no? 21 comments ang nandito, so hindi ko nababasahin mga kasambreros isa-isa kasi alam kong mga solid Kath Dinatic din talaga mga followers ni Sheehan Ro mga kasambreros. So may nakita akong post balik Pilipinas si Alden mga kasambreros, no? Talagang from Hong Kong to Pilipinas ay grabe. Parang tinatawid bakod lang ni Alden mga kasambreros ang iba't ibang bansa, no? Parang parang Baklaran at saka Pasay lang ang pagbabiyahe ni Alden mga kasambreros. So dito ngayon nasa gantong lugar, tapos mamaya doon sa isang lugar, sa parang grabe nagta-transport mga kasambreros ng mabilisan itong si Alden Richards mga kasambreros. So ang lupit lang talaga, no, na phenomenal box office cinema king. Tapos nakakatuwa ito, pinost ulit ni Beautiful Vice yung ating thumbnail mga kasambreros na 14 hours ago. Sabi dito ay yung thumbnail po na ginawa natin ay na pinost na ni Beautiful Vice ay yung nagpadala ng foods si Kath Kai. Tapos Alden spotted may kausap sa phone mga kasambreros. So yung yung full explanation na may boses ko of course ay sa channel natin mga kasambreros sa YouTube, no? Kasi minsan kulang din yung yung detalye, no, ng pinopost lang from our YouTube channel to Facebook mga kasambreros. So kung kaya mahalaga na tayo po ay talagang pinapakinggan natin yung buong storya mga kasambreros. Tapos 7 hours ago pinost okay. So nakakatuwa ito, no, si Star Pulse PH mga kasambreros. Sabi niya dito sa Kath din ay akala ng lahat ay hanggang pelikula lang, pero ang matitig at galaw ni Catherine at Alden ay sa kanilang huling pagsasama ay tila may
Sorry po, sobrang init dito sa amin. May mas malalim na kahulugan. Sa gitna ng hiwalayan or hiyawan ng libu-libong fans sa Abu Dhabi, hindi na napigilan ng dalawa ang naging emotional sa mainit na pagtanggap sa kanilang tambalan. Ito na nga bang simula ng isang bagong kabanata na lampas sa network wars at direksyon ng script. Alamin ang buong detalye at ang revelasyong nagpapakilig ngayon sa buong mundo sa aming eksklusibong ulat. So, ito po ay ano lang, no? Pero throwback ito yata mga kasambreros eh. Ito po ay during Hello Love Goodbye pa, at saka Hello Love Again pa, of course, mga kasambreros, no? At saka mga Cathdynatics. So, talagang makaka-then siguro itong Star Pulse PH mga kasambreros, na kung saan ay umaasa din siya at botong-boto sa tambalan ng Cathden mga kasambreros. So, which is definitely tayo din po, no? Ay ganoon. Tapos ito, ang cute ni ate dito. Doon sa may BYD niya, tayo ito, tinawag niya si Alden na boss, sabi niya ganoon. Tapos palabas na si Alden dito. Tapos nag-joke pa si ate, sabi niya, nakapag-recharge ka na ba? Kasi 'di ba yung apelyido ni Alden ay Richards. So parang yung parang yung joke lang mga kasambreros. Sabi ni ate, bossing, sabi niya, hello po. Tapos na po kayo mag-recharge. Sinagot pa ni Alden eh. Tapos na, sabi nga. Kasi recharge, 'di ba? Recharge mga kasambreros. So, ang cute lang talaga ni Alden, pinapatulan kahit yung mga dito, yung mga random moments at random fans na kagaya nito mga kasambreros. Sobrang kulit lang. Tapos, yun, nagparamdam din actually ang ibang mga admins dun sa bench na event mga kasambreros na nalalapit na nga. Nag-post dito ng picture ni Alden na naka-bench na apparel, tapos si Kath din po mga kasambreros, or si Shianro na talito na fan din po ng Kath din mga kasambreros. So nilalapit na nga kasi April, nabasa ko yung pala yon, April 13 yung pinost na iba mga kasambreros sa bench na ganap, no? So which is definitely sabi ko kasi March eh. So March to April pala na yung pagpo-post nun mga kasambreros. Tapos yun, Naibara Lopez, nagpo-post din po sila, at saka yung ibang mga admin mga kasambreros. Ito, pinost ni Queen of Media yung ating thumbnail mga kasambreros mula sa sa YouTube. Sabi niya, gulat, totoo nga bang si Catherine Bernardo ang espesyal na panauhin sa pagpapabasbas ng bagong mansyon ni Alden Richards ngayon? Bakit tila may itinatag misteryoso babae ang pamosong aktor sa gitna ng selebrasyon? Paano na ang kanilang tunay na ugnayan? Buksan ang lahat ng komento para magbasa pa. Sobra parang AI yung sa nasa dulo. Buksan ang lahat ng komento para magbasa pa. So yun po, no. Tapos ang thumbnail na ginamit niya dito or pinost niya from our YouTube ay Tisoy invited Kath sa house blessing. Tapos Alden may kasamang babae, sino, no? Sabing ganon dito sa ating thumbnail na ito mga customers. Pero medyo late lang, no, of course, yung kanilang pagpo-post kasi tayo ay nung nakaraan ko pa ito pinost mga kasambreros. Tapos na-repost lang nila sa kanilang Facebook page po, no. Tapos ito, may isang admin kagabi nag-post ng mga pictures ni Kath, no. Sobrang ganda ni Kath dito, parang naka-gray siya or ash na kulay ng damit mga kasambreros. Tapos naka-close up photo na napapa-smile at saka napapangiti, no, si phenomenal box office Cinema King mga kasambreros. So talagang masaya lang si si Tisay mga kasambreros. So dito po ay naka-close up siya na sobrang ganda, of course, ni
phenomenal box office cinema queen, mga kasambreros. Tapos major item tayo. Ito pala yung ginawa, no, ni Alden, mga kasambreros, at ng kanyang team sa Hong Kong. So ngayon ko lang siya naintindihan, at saka napagdugtong ko kasi yun, mga kasambreros, kasi yung mga pictures dito ni Alden na nasa Hong Kong siya, may picture siya dito ng isang babae na andun sa Mongkok. So may purpose pala kung bakit dun sila sa Mongkok, mga kasambreros, sa Hong Kong. So yung babaeng ito ay OFW po siya. So part ng Hero for All pala na yung ginawa ni Alden doon, mga kasambreros, sa Hong Kong, na kung saan ay na-feature sila. So ipi-play ko po itong kanyang interview with Pinky Web. Dito si Rodora, no? Ito si Rodora, mga kasambreros. Grabe pala yung kwento ni Rodora, mga kasambreros, kasi isa siyang OFW. So wala pa siyang 24 hours sa Hong Kong ay may nangyaring sakuna na may siguro sunog, yung napabalita dati na sunog, mga kasambreros. Yun yata yun, if I'm not mistaken. Tapos parang sinave niya na may kabayanihan siyang ginawa sa kanyang employer, at sa mga iba pa doon, mga kasambreros. So yun, ito pala yung kwento nun kung kaya pala lumipad agad si Alden sa Hong Kong. Tapos ay nagpa-picture sa dito ni Rodora. So napagtagpi ko o napagdugtong ko yung istorya na ito pala siya, no, si Rodora, na feature nila sa Hero for All. Tapos ay parang gagawa nila ng ng video or ng ganun siya, ng VTR, mga kasambreros, para yun nga, sa kanilang campaign na Hero for All, mga kasambreros. So pag natapos niya to kanina ay may nag-post na admin, sina RV Matibag ay nakauwi na sina Alden, mga kasambreros, dito sa Pilipinas. So shoot na naman siya, mga kasambreros, pero part po yan ng next natin na vlog, mga kasambreros, yung pag-shoot ni Alden dito nga sa Pilipinas, mga kasambreros. And nakakatuwa dito, kahit yung ABS-CBN pala ay na-feature si Alden, mga kasambreros, doon sa kanyang Hero for All nga na campaign with Myriad and Casino Plus, mga kasambreros, no? Sabi dito ng ABS-CBN News, Alden Richards Foundation launched Hero for All, honoring stories of the everyday Filipino, a nationwide search for ordinary Filipinos whose extraordinary acts uplifts communities. Sobrang nakakatuwa, no, na si Sir Alden na nag-feature sa ABS-CBN, and actually marami nag-feature sa kanya kasi nga ito ay talagang makabayaning act din na nare-recognize, of course, ang mga unsung heroes ng ating societies. Talaga malapit sa puso ni Alden din yung mga OFWs, mga kasambreros. Kasi nga, syempre, di ba, yung Hello, Love, Goodbye. And then, yung naranasan nila mismo, yung maging bayani at saka maging overseas Filipino workers, mga kasambreros, especially sa Hong Kong, no, mga kasambreros and mga kafinal. Tapos, meron dito, mga pictures din, nakasama sina RV Matibag, no, at saka yung team ni Alden, mga kasambreros. So may time dito na kumain sila, of course, no. Actually si Ara, kasama si Nalesa, tapos si Mama Ten, si Rodora, tapos parang wala si April dito, pero ito pa kuha ni RV Matibag, no, sa isang Hong Kong restaurant doon. Tapos kumain sila, of course. Grabe, no, ang ganda ng project na ganito, mga kasambreros, honoring Filipino heroes, mga kasambreros. So life-changing ito, of course, no, kaya Ma'am Rodora, na isang Filipina, no, na manggagawa sa Hong Kong, mga kasambreros. So nakakatuwa lang. Tapos may isa dito, gumala-gala sila, of course, doon sa Hong Kong. May time sila sa paggala, may time sa pag-shoot, mga kasambreros. Donkey. So ito po ay post din ni Sir RV Matibag. Si Alden dito ay parang nasa malayo siya, from afar, mga kasambreros. Tapos nasa second floor yata sina RV nung pinost nito. Nung kinuha niya ng picture si Alden 2 minutes ago, pinost ni Sir RV Matibag.
na part ng kanyang glam team mga kasambreros. So, yun po, no, talaga nakakatuwa lang. Akala ko nga na yung parang pwede rin sa Madame Tussauds siguro, no? Na ano ni Kath doon. So, abangan na lang natin. Tapos, last item natin mga kasambreros. Hindi pa pala ito last item. So, pangalawa sa last item natin. Ang nanalo pala doon sa Stars on the Floor, nina Alden at ng buong team ay sina Shanti at Jeremy, no? Top Dance Star Duo of the Week mga kasambreros. So, ang cute ng ginawa dito ni ni Jeremy, nagpabading-bading siya dito sa kanyang or sa kanilang ginawa dito ni Shanti. So, yun po, no, ang kulit na. Tsaka congratulations kina Shanti at Jeremy ng Horizon. So, April 12, 2026 na winner sila mga kasambreros. Tapos, ito yung last item natin mga kasambreros. Pinost din si Alden ng The Mixed Topic Celebrities doon sa Maya Airport nung papunta siya ng Hong Kong mga kasambreros. So, yun. And dito ko na, kung kasama si Mayor Mark Alcala dun sa Hong Kong, hindi sana sa airport pa lang spotted na sila. No, tulad nito kay Alden, no, talagang ito yung legit na, na talagang spotted na pumunta ng ibang bansa. Hindi yung kay Mayor Mark Alcala. Nagtago sa bulsa ni Kath mga kasambreros nung pumunta dun sa may Thailand, no? Mga kasambreros. So, yung dito, yung mga AI generated na pictures lang. Ito kaya din talaga may video, may pictures, no? Talaga may mga random people na nakakita sa kanya at nakaspot sa kanya, kundi nakuhaan siya ng video at saka picture mga kasambreros. So, yung iba, edited na nga lang, ay parang patago pa lahat mga kasambreros. Pero yan natin, no? Kasi nga sila ay buhay nila yon. Alright, so yan mga access sa ating Kathleen items, ha. Piplay ko po itong kakulitan ni ate at saka ni Alden dito sa may kanilang ginagawa. Tapos, pakinggan natin ang Word of God, no? Salita ng Panginoon or ni Lord na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po, ha, sa bawat isa. Bossy! Hello po! Tapos na po kayo mag-recharge? Hello mga kapuso, this is Alden Richards inviting you to join the Sparkle Run 2026 happening this coming May 30 at the Carino Grandstand. Tag your running buddies and run with your favorite stars. Hurry and register now. Na kung gaano ka-selfless yung ginawa niya para sa kanyang employer during that time. And also, for everyone's knowledge, wala pang 24 hours si Rodora sa Hong Kong when everything has happened. So, grabe, you've inspired us a lot. Na-inspire mo kami, Rodora, sa story mo. And, gusto mo patiin mo muna yung mga kasama natin dito. Mag-hi ka muna sa Yes. kanila. Good afternoon po sa inyong lahat. Thank you po, Sir Alden, Miss Nikki. Hindi po ako makapaniwala. Nandito po ako ngayon. Salamat po sa inyo lahat. You were here, you are here. Nabanggit kanina ni Al advocacy. Well, parang kasi of course, maraming taong gumagawa ng kabutihan and of course doing, nilalagay nila yung needs of others prior to theirs in the community without being recognized. So they're the so-called unsung heroes of our society. And I'm just so proud and happy that we were able to come up with this, of course, Casino Plus, to give recognition to these individuals because the intention of this movement that we're doing right now is to really amplify the reach of the message and to even produce more. That's what I like. Yes. Yeah. Yes, Produce more. produce more heroes na, to encourage them that, being able to do something good and to contribute to the society doesn't come with a great price. Hindi naman pinipili din ng yung pagiging hero natin, hindi naman yan nade-determine sa antas ng buhay. Of course, where you are, whether you're someone from the working class or, and doesn't matter where you are in the society. As long as you have the intention to bring change and to do good with the people around you, I think that's what really matters. And that's what this campaign is all about, is to really recognize these individuals and to inspire more people to be the same.
Sobrang sweet at napaka-the best ng ating Word of God, mga kasembreros. Ang title natin ay Naaalala Bago Matulog. Grabe, no? Psalm 63 verse 6, On my bed, I remember you. I think of you, God, through the hours of the night. Napakaganda nito, mga kasembreros, no? Sa ating buhay, tayo po kapag bago matulog, kunwari nakahiga na tayo sa ating mga higaan, matutulog na tayo at saka nagmumuni-muni, for example, ano yung naaalala natin? Maybe yung mga gawain natin bukas, no, yung mga utang natin, yung mga tatapusing labahin, yung paghahatid ng mga estudyante sa umaga, no, pagpasok sa trabaho, deadline na bukas na mga isasabit na mga requirements sa school or sa trabaho, for example, no, marami tayong inaalala bago matulog eh. Dapat dito, sabi ni Haring Haring David, mga kasembreros, ang alalahanin dapat natin ay si Lord, no? Kasi sabi niya dito, on my bed I remember you. I think of you through the hours of the night. Hindi naman masama sa atin, mga kasembreros, na isipin natin yung mga checklist, na yung mga daily routines natin na kailangan matapos at ma-accomplish kinabukasan or bago baka iniisip natin na habang nakahiga na tayo at matutulog na ay yung hindi pa natin natapos na mga gawain sa bahay, no? At saka and by the way, isa sa pinakamaling ginagawa ng tao yung natutulog sila na may kagalit, no? May kaalitan sila, mga kasembreros. So dapat wag nating hayaan na maabutan pa siya ng isang araw, 2 araw, or baka matulog ka na may puot sa puso mo, may unforgiving spirit ka pa, no, may taong hindi ka pa pinatawad, mga kasembreros. So kung kaya bago matulog ay dapat manalangin tayo na release natin yung mga unforgiving spirits natin, mga kasembreros. Dapat ay yung mga taong na nagkasala sa atin, no, patawarin natin kagaya ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. At saka yung mga nagkasala din naman sa pinagkasalaan natin, yung tao na offend natin, for example, ay humingi rin tayo ng kapatawaran sa kanila, mga kasembreros. Parang gano'n ba? Parang matulog ka ng natapos mo yung dapat na tapusin within the day, mga kasembreros. And especially, wag tayo matulog na may galit sa ating mga puso, mga kasembreros. Kung matutulog na nga lang tayo, nag-iisip pa tayo ng paghihiganti, no, sa taong nakasakit sa atin or naka-offend sa atin, mga kasembreros. So hindi po dapat ganoon. So pag matulog tayo ng may peaceful na heart, may peaceful mind, mga kasembreros. So wag nating hayaang matulog tayo or hihiga tayo na meron pa tayong galit sa ating mga puso, no? Psalm 63 verse 6 speaks to a deep sense of longing and devotion to God, reflecting on how David, the author of the psalm, chooses to remember God's presence during quiet moments. So especially at night. So yung mga quiet moments kasi natin, let's say yung mga peaceful natin na situation, kasi may mga panahon talaga sa ating buhay na nagmumuni-muni tayo, nag-iisa tayo, for example, nag-iisa tayo sa bahay or nakaupo lang tayo. May mga tao naman na preoccupied parati, no? Kunwari, pag nasa bahay, may trabaho, or pagka nakaupo, nagsa-cellphone, or pag nakaupo ay nanonood ng TV or so on. So preoccupied yung kanilang schedule araw-araw, mga kasembreros. Which is definitely parang, alam mo yon, hindi rin balanced yung ganoon, mga kasi may times dapat na talagang nag-iisip-isip tayo ng mga bagay-bagay ba. Kung we plan, mga kasembreros. Or talagang meron tayong, tao dito, may panahon talaga tayo na nag-meditate tayo, especially ng salita ng Panginoon, mga kasembreros. Kasi ano yun it's really parang moment natin ito, mga kasembreros, na nakakapag-isip tayo ng mga plano, and especially sa salita ng Diyos, mga kasembreros. We need to meditate, we need to study, we need to read, mga kasembreros, and obey the Holy Scripture or the Holy Bible. So wag nating palagpasin or patapusin yung araw, nahihiga na lang tayo ay hindi pa tayo nakapakinig or nakabasa ng salita ng Diyos, mga kasembreros, na very important sa ating buhay. Kasi unang-una sa lahat, guide natin yan, mga kasembreros. Kapag wala tayong wisdom, no, kapag wala tayong
kung parang hindi hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, ay nawawalan tayo ng wisdom at connection sa Panginoon. Alam nyo, all-in-one kasi yung Biblia ay nagko-contain siya ng napakaraming promises. Pangako, 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 pangako para sa atin na nananampalataya at sumusunod sa Diyos, mga kasombrero. So, parang ano lang yan yung isang bata o yung isang anak na masunurin, yun yung binibiyaan over doon sa batang hindi masunurin, mga kasombrero, or pasaway. Kasi nga, hindi siya bakit naman ibibigay ni Lord doon sa taong hindi sumusunod sa kanya over doon sa mga taong sumusunod sa kanya yung pagpapala, di ba? So as simple as that. So syempre, yung mga tao na masunurin at saka sumusunod at saka nananalangin sa kanya at humihingi sa kanya, nagpapasalamat sa kanya, sumusunod sa kanyang kalooban, yun yung una niyang pagpapalain, mga kasombreros. So ganun, ganun lang po kasimple yung explanation doon. The imagery used here is powerful. It portrays a scene where one is in bed surrounded by the silence and stillness of the night. As darkness envelopes the world, this is the moment David decides to connect with God. So napakaganda kasi na tahimik yung paligid mo, mga kasi syempre sino ba naman makakonsentrate kapag maingay ang paligid, may nag-aaway o parang gising pa ang mga tao, especially kapag kayo po ay siksika sa loob ng tahanan or sa loob ng kwarto, mga kasombrero. So, pero kung tahimik na lahat, kunwari tutulog na lahat or tahimik na yung paligid na parang aktong matutulog na ang lahat, mga kasambreros. So, yun kasi yung best moment kasi para ka nag-aaral para ka na nag-review ng lessons mo sa eskwelahan na kapag maingay ang paligid ay hindi ka rin makaka-review. May mga distractions, may mga nakakadistorbo sa iyo, mga kasembreros. In the hustle and bustle of life, we often forget to pause and reflect. Yet this verse reminds us that the night is a perfect time for reflection and meditation. It presents a beautiful picture of us lying in bed and allowing our thoughts to drift toward God. Remembering Him in our quiet times allows us to gain clarity and peace. So kaya na-mention natin, perfect moment talaga. Perfect na oras ang gabi, mga kasembreros. So may mga tao naman na, kunwari, pang gabi naman yung trabaho, araw sila tulog or araw yung peaceful moment nila. So pwedeng ganoon, bago sila matulog. Kasi naranasan ko talaga ang panggabi, mga kasembreros, sa call center, kung kaya araw yung aking devotion, bago matulog sa araw, ay nagbabasa, nagde-devote muna at saka nagbabasa ng salita ng Panginoon at nananalangin bago matulog. And by the way, may singit ko lang, sobrang hirap po talaga ng panggabi na trabaho. Ibang-iba talaga kapag gabi ka natutulog at saka araw ka nagtatrabaho. Kaysa sa araw ka natutulog tapos gabi ka nagtatrabaho, mga kasembreros. So unang-una ay risky siya when it comes to health. Tapos iba talaga siya, mga kasembreros. So the act of remembering is intentional, akin to making a deliberate choice. Just as David chose to remember God, we too are encouraged to prioritize our relationship with Him or with God when the world quiets down. Spending our thoughts on God's goodness can fill us with hope and strength. So sabi dito ay yung pag-aalala daw sa gabi, mga kasosor, bago matulog sa Panginoon, sa kanyang kabutihan, especially kapag tayo po ay nananalangin, when we talk to God, mga kasembreros. So intentional po yun. So kasi hindi yun parang may mga tao kasi na gusto nila pero hindi naman nila nagagawa because busy, because ganito, kailangan gawin and so on. So dapat intention mo talaga, you should be intentional, mga kasembreros. So parang kung gusto mo maglaba, dapat matapos ay talagang kikilos ka. Kung gusto mo magluto, talagang kikilos ka. So intentional siya, mga kasembreros. So you have the intention to meditate, reflect, and remember God's goodness bago matulog, mga kasembreros. So it's really important kasi when we pray to God, when we talk to Him, communicate with Him, mga kasembreros, ay nakaka-develop yon at nakakapag-grow ng ating personal na connection or relationship sa Panginoon, mga kasembreros. It is essential to realize that these moments of reflection can also strip away distractions. So yun, nakakapagtanggal din ito, nakakapag-alis ng mga distractions natin sa buhay kapag tayo po ay nagre-reflect at saka inaalala natin bago matulog
ang Diyos natin, mga kasimbrero. Psalm 63 verse 6 teaches us the importance of reflecting on God, especially in the quiet moments of our lives. We must never underestimate the power of stillness and meditation. So wag nating ismulin, mga kasembreros, yung pag-meditate. Alam nyo, maraming mga kwento na yung isang tao, kahit na bihira lang siya magtrabaho, or shall we say, yung may mga times na nagpaplano siya, umuupo siya, for example, tapos nagpaplano kung ano yung mas madaling gawin, mas madaling pamamaraan. So, ganoon siya, mga kasmira. So, ganoon din po ang power ng meditation. Yung power ng pag-alala natin, especially ng kabutihan ng Diyos. So, wag nating, wag tayong mag-throwback, wag tayong mag-alala parati ng mga guilt, no? Yung mga kasalanan ng sobrang tagal na, no? Kasi doon nagsisimula minsan yung yung away at saka misunderstanding sa pamilya kapag paulit-ulit tayo ng yung nanmisi pa tayo no, na matagal na nangyari. So kung wala ka na magagawa kasi nga tapos na, so matagal na yon, so let's move on na lang, no? Kasi kapag pinulit-ulit natin yan ay mas lalong nagkakagulo ang pamilya. So lastly, Psalm 63 verse 6 teaches us to embrace the solitude at night as a precious opportunity for spiritual growth. The night can sometimes feel daunting, filled with worries and fears. However, by inviting God into those moments, crying out to Him in prayer, panalangin talaga, and reflection, we can find peace and assurance. These late night contemplations can reflect God's light into the darkest shadows of our lives. So, yun, talagang paggabi, mga kasimires, ay invite natin ang presensya ng Diyos na as we contemplate, as we remember, as we reflect and meditate, mga kasimires, ng kabutihan ng Diyos bago matulog. Alright, so yun lamang po sa ating Word of God, ha. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at spirit of meditating and reflecting and remembering God bago tayo matulog. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasumresan. Paalam po. I love you all.